Noong mga bata pa tayo, sa mga hapon, sa mga bakasyon o kahit sa mga umaga bago pumasok sa paaralan, may mga palabas na nagmarka sa ating pagkabata. Isa sa mga yan ang Bananas in Pajamas. Isipin mo, dalawang masayang saging, suot ang asulat puting pajamas, tumatawid ng hagdan at may bitbit na pag-asa, tawa at simpleng saya. Bananas in pajamas are coming down the stairs. Para sa maraming kabataan noon, ang Bananas in Pajamas are coming down the stairs ay parang isang pang-araw-araw na ritual, isang maliit na slice ng magic bago bumalik sa mundo ng homework, laro o paglalakad pauwi. Ang Bananas in Pajamas ay orihinal na isang palabas pambata mula sa Australia. Ayon sa tala, ito'y unang ipinalabas noong 20 ng Hulyo 1992 sa network na Australian Broadcasting Corporation o ABC. Ngunit ang ideya para sa palabas ay mas matagal pa. Nagugat ito sa isang kanta, ang Bananas in Pajamas song na isinulat noong 1967 ng kompositor na si Carey Blyton. Bananas in pajamas are coming down the stairs. Bananas in pajamas are coming down in pairs. Ang kantang ito ay naging bahagi ng programa para sa mga bata na play school at naging paborito ng maraming batang nanonood dahil sa kasikatan ng kanta. Naisipang gawing palabas ang konsepto, dalawang saging na may buhay, may personalidad at may kakayahang magdala ng mga kwento at aral para sa mga bata. Sa una, ang palabas ay ginawang live action, hindi animated. Gumamit sila ng mga aktor na nakasuot ng costume, mga nagsasalitang saging. Ang mga karakter ay sina B1 at B2, dalawang saging na magkapatid o kambal kung tutuusin, na laging nakasuot ng mga linyadong pajamas. Kasama rin sa kanilang mundo ang tatlong teddy bears, sina Amy, Lulu at Morgan, pati na rin ang isang daga na may sombrerong sumisimbolo, sarat inahat. Sila ang mga naninirahan sa isang lugar na tinawag na Cuddles Avenue. Mula sa simpleng awitin, isang konsepto at ganitong kakaibang palabas, nagsimula ang Bananas in Pajamas at sa loob ng mga sumunod na taon, lalong naging paborito ito ng maraming bata. Hindi lang sa Australia, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi nagtagal, nakarating ang Bananas in Pajamas sa mas malawak na audience. Mula sa pagiging palabas pambata sa Australia, ito ay na-syndicate sa maraming bansa at na-dub sa iba't ibang wika. Sa totoo lang, ayon sa ilang tala, lumawak ang reach ng palabas. Umabot ito sa mahigit 70 bansa at tinatayang may humigit kumulang 100 milyong manonood sa buong mundo. Hindi biro ang ganun para sa isang palabas pambata noong dekada 90. Napakalaking tagumpay ito. Marahil isa sa mga dahilan ng popularidad nito ay ang kabaitan at kasimplehan ng kwento. Hindi komplikado, hindi naman science fiction, hindi kailangan ng advanced animation para ma-enjoy mo ito. Dalawang saging, tatlong teddy bears, isang daga na medyo pabiro, mga simpleng problema, nawawalang sapatos, nalabong regalo, paghahanda para sa party, larong habulan o paghanap ng kaibigan. Pero sa pamamagitan ng konting imahinasyon, tawa at konting pagmamahal, naging masaya at makabuluhan ang bawat episode. At higit sa lahat, may awitin at minsan yung awitin pa lang sapat na para magising ka ng maaga, umupo sa harap ng TV at mag-daydream. Para sa maraming Pilipino na lumaki noong dekada 90, ang karanasan ng pagkabata ay may kasamang dobleng pagkagulat, cartoons, anime, tsinelas, at oo, minsan live action Bananas. Ang Bananas in Pajamas ay isa sa mga palabas na dumating sa atin at naging bahagi ng mga batang Pinoy noon araw-araw. Ayon sa mga alaala ng ilan, ang palabas ay unang pinalabas sa Pilipinas noong mga 1998. Pinalabas ito sa network na ABS-CBN sa isang bahagi ng araw na kadalasan noon ay tampok ang mga anime at cartoons para sa mga bata. Para sa maraming kabataan noon, iyon ang signal na tapos na ang pasok, oras na para magpahinga, manood, maglaro at magsaya. Minsan na may kasamang baon na pandesal o candy, bigla nang nagiging magic ang simpleng hapon sa sala. Hindi naman ganap na dokumentado ang eksaktong araw-araw, oras-oras kasama ng ibang cartoons, pero sapat na ang alaala at malinaw na maraming batang Pinoy ang tumangkilik sa palabas.
Ang original na bersyon ng Bananas in Pyjamas ay tumakbo mula 1992 hanggang 2001. Sa kabuuan, ang palabas ay may 6 na season at tinatayang may humigit kumulang 300 at 4 hanggang 307 episodes. Kada episodes ay may 5 minutong maikli lamang, sapat para sa isang mabilis na kwento, kasiyahan at minsang konting aral o moral. Ang ganitong maikling haba ng episode ay may sariling ganda. Madaling ituon ng bata sa atensyon, ideal para sa mga edad 1 hanggang 5 taong gulang. Sa simula, live action ang palabas, kaya may kakaibang charm at realness kahit ganitong konsepto. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang teknolohiya at nagkaroon ng reboot. Noong 2 ng Mayo 2011, inilunsad ang isang bagong bersyon ng Bananas in Pyjamas. Ngayon ay ganap ng CGI o computer animated na ginawa ng Southern Star Entertainment para sa ABC2 sa Australia. Ang bagong bersyon ay may 104 na episode. Bawat isa ay may humigit kumulang 12 minuto. May mga bagong karakter din. Hindi lang ang sina B1 at B2, kundi mga bagong kaibigan gaya ng isang unggoy, aso at kangaroo. Maraming dahilan kung bakit naging paborito ng maraming Pinoy ang Bananas in Pyjamas. Una, kakaiba. 2 saging na nagsasalita, tumatakbo, tumatawa, nagpaplano at nakikipagkaibigan. Hindi mo inaasahang may ganyang palabas sa TV noon at kapag nakita mo sila, parang may sorpresa. Pangalawa, may kasamang katatawanan at simpleng kwento. Mga simpleng problema, madaling makarelate kahit bata ka pa. Pangatlo, may kaibigang teddy bears at daga. May diversity, may pamilya, may komunidad. Ipinapakita nito ang halaga ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Pang-apat, nostalgia. Para sa maraming bata, noon, ito ang kanilang pambata TV. Kasama ito sa mga paalala, uulan, hapon, bakasyon, snack time, pagtulog at panaginip. Minsan, isang episode lang pero sapat na para tumalab. At hindi pinalampas ng mga producer ang pagkakataon na gawing mamahalin ang palabas. May mga toy line, video release, kaya maaaring may laruan ng bata. Pwede siyang magsalo ng imahinasyon sa harap ng TV at sabay na maglaro sa sarili niyang Cuddles Avenue. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nagbago ang landscape ng telebisyon. Maraming bagong cartoons, anime, imported shows. Mas magandang animation, mas makulay, mas mabilis ang kwento, mas astro action, mas komplikado ang taste ng mga bata. Hindi rin madaling patakbuhin ng live action na may costume, malaki ang gastos, may limitasyon sa mga eksena, may hirap sa dubbing o pagsasalin sa ibang wika, at habang tumatagal, mas nagiging praktikal ang mga producers, mas gusto ng maraming episode, mas mura sa paggawa, mas mabilis tapusin, kaya maaaring nagbago ang priority. Para sa maraming Pinoy na lumaki noong dekada 90, ang pagbabalik tanaw sa Bananas in Pyjamas ay parang pagbukas sa isang lumang kahon ng mga alaala. Alam mo yung may amoy ng lumang papel, lumang tsinelas, tawanan ng magkakalaro sa labas, sigaw ng trolley sa kusina ng nanay habang naghahanda ng merienda. Sa pandaigdigang level, may pag-asa pa. Ang CGI reboot ng Bananas in Pyjamas noong 2011 ay patunay na may interes pa rin na buhayin ang kwento para sa bagong henerasyon. Ngunit para sa Pilipinas, walang malinaw na plano o anunsyo na muling ipapalabas ito sa telebisyon o streaming platforms. Wala ring datos na nagsasabing may dobleng bersyon para sa lokal na audience kamakailan. Ngunit hindi imposible. Maraming nostalgia-driven revivals ang nangyayari sa buong mundo, lalo na ngayong uso ang streaming at may demand ang throwback. Ang Bananas in Pyjamas ay hindi isang malaepikong serye. Wala siyang granding special effects. Wala siyang mga malalalim na karakter o komplikadong plot. Pero sa mundo ng mga bata, lalo na ang ilang Pilipino, naging mahalaga siya. Si B1, B2, si Ami, Lulu at Morgan at si Doding Daga, naging mga kaibigan nila. Kasama sa hapon, sa bakasyon, sa bawat episode, may ngiti, may halakhak, may konting pagkatuto at higit sa lahat, may puso. Hindi man natin alam kung babalik pa ang Bananas in Pyjamas sa Pilipinas, mananatili siya hindi lang sa memorya kundi sa bahagi ng ating pagkabata. Sa mga hapon na puno ng pangarap, sa mga tawa na hindi pinagplanuhan, sa mga munting sandali na naging malaking bahagi ng kung sino tayo noon. At kung sakali mang may bumalik na muling palabas, baka maraming batang Pilipinong magulat. May 2 saging na bumababa sa hagdan, may paboritong kanta, may simpleng ligaya at baka baguhin muli ang kahulugan ng Pyjamas sa puso ng mga bata.
bananas